Paano kung may device na magsasabi sa'yo kung kailan mo mahanap ang totoong para sa'yo na makakasama mo habang buhay? Panoorin hanggang dulo, lalo na kung wala ka pa ring jowa. Mas lalo na kung may jowa ka nga, maling tao naman pala. Totoo ba ang tadhana? Ano ang magiging itsura ng mundo kung saan ang teknolohiya ay nakahanap na ng paraan para solusyonan ang isa sa pinakamalaking tanong ng sangkatauhan? Sino ba talaga ang taong para sa'yo? Ang soulmate ko, isang bagong gadget na tinatawag na timer, isang maliit na chip na nakakabit sa pulso na may countdown hanggang sa araw na mahanap mo ang soulmate mo. At kapag nagkita na kayo, sabay natutunog ang timer nyo bilang kumpirmasyon na natagpuan nyo na ang isa't isa. Kailangan lang meron kayo parehong chip na naka-implant. Kung hindi, hindi pa magsisimula ang countdown timer mo. Aray ko. Welcome back sa Pokemon Recaps. Ito ang malaking problema ng overthinker na si Ana, isang orthodontist sa Los Angeles na matagal nang nakasapak ang timer sa pulso niya pero hindi ito gumagalaw. Ibig sabihin, wala pa ring chip ang soulmate niya. Hindi pa rin sila nagkikita. Kaya ang ginagawa niya, bawat magiging jowa niya, dinadala niya sa timer office para malaman kung siya na ba talaga. Kaya kilala na siya ng mga staff dito bilang suki. May dala na naman siya ngayong bagong boyfriend. Kinakabahan ng lalaki bago pa pumasok sa opisina dahil paano naman kung hindi talaga sila match? Pinirmahan ang mga papeles, sinapak ang chip. Nagsimula ang oras na 2 taon pa ang countdown niya. Tumingin si Ana sa timer niya pero wala. Aray ko, masaya ang boyfriend dahil mahanap niya na ang soulmate niya pag nakagraduate na siya sa med school. Dahil doon, nag-break na sila. Ganon-ganon na lang, di ba? Hiwalay na sila para hindi na rin masayang ang oras nila. Pag uwi sa bahay, ang stepsister niyang si Steph ay may kakaiba ding sitwasyon. Ang timer niya ay may mahigit 15 years countdown pa. Ang tagal. Kaya ang ginagawa niya, bembangan, wantusawa. Bakit naman siya maghihintay pa? One night stands lang, walang attachments, walang seryosong relasyon. Isang araw sa grocery store, may cashier na si Mikey. Magiliw at nagugustuhan si Ana. Ngunit napansin agad ni Ana ang timer niya sa pulso. May oras na ito at hindi para sa kanya yon. Pero sinabi ni Mikey na hindi naman yun hadlang. Nasa future pa naman ang soulmate niya. Pwede pa naman silang magkarelasyon. Tinanggihan agad siya ni Ana at umalis. Nang gabi, kumain silang pamilya sa bahay ng mga magulang niya. Kasama ang nakababatang kapatid na si Jessie na magpapa-implant na rin ng timer. Isang malaking okasyon ito para sa pamilya. May naanyayahang matchmaker para sa selebrasyon. Tinanim na ang chip. Agad na nagsimula ang countdown. Wow! 3 araw na lang. Nagkatuwa ang lahat at nagdiwang. Ngunit dismayado si Ana dahil parang hindi patas ang kapalaran. Bakit sa kanyang tanda niya na wala pa rin? Kaya hindi na siya kumain at lumayas. Sa pagmamaneho pabalik, napadaan siya sa grocery store at sa desperasyon, inaya niya na si Mikey kung gusto nitong bembangin siya. Natulala si Mikey at agad na nagpaalam sa kapalitan niya at sumakay agad sa kotse ni Ana. Nang makarating sa apartment ni Mikey, sinalubong sila ng 4 na roommates niya sa bahay at puno ng bote at basura ang kwarto niya. Naghulos dili si Ana kung ano ba talaga ang ginagawa niya doon. Nabanggit pa niyang 30 na siya. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ni Mikey at naghalikan sila. Ngunit nang mapansin niyang 4 na buwan na lang ang countdown ng timer nito, nakonsensya si Ana at iniwan ang lalaki at nagsorry. Kinabukasan, sinorpresa siya ni Mikey sa opisina niya bilang pasyente para patunayan sa kanya na hindi lang siya basta cashier, musikero din siya. Sinubukan niyang kumbinsihin si Ana na ang timer kasi ay may definidong landas lang para sa mga tao. Pero marami naman talagang pasikot-sikot ang buhay sa mundo. Pero mariing tumanggi si Ana. Hindi siya ang para sa kanya at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sumubok ulit si Ana ng panibagong blind date kaso diskumpiyado. Ang lalaking halos hindi nagsasalita kung hindi tinatanong kaya natapos ang gabi nang wala na naman siyang napala. Para mawala ang sama ng loob niya, pumunta na lang siya sa club at doon niya muling nakita si Mikey na drummer pala sa banda. Nagkatinginan sila ng malagkit. Pagkatapos, hindi mapigilan ang nararamdaman, rated LPG yan. LPG. Samantala, sa trabaho ni Steph bilang receptionist sa isang nursing home, ay nakilala niya ang isang matipunong si Dan. Nagustuhan niya ito agad. Ngunit napansin niyang wala itong timer, kaya nawalan siya ng gana. Sa bahay, nakwento ni Ana kay Steph ang tungkol sa kabimbangan niya kagabi. Natuwa si Steph para sa kapatid niya, pero binilin rin niya na huwag siyang mahuhulog kay Mikey
Mikey para hindi siya masaktan sa huli. Dumating ang araw na mahahanap na ni Jessie ang kanyang soulmate. Puno ng excitement ang buong pamilya. Mas mahalaga pa raw ito kaysa sa Pasko. Kapag tumunog ang timer, makikita niya na ang soulmate niya. Kaya pumasok siya sa school kinabukasan, ngunit lumipas ang buong araw pero wala namang tumutunog. Nang makauwi sila, ipinakilala ng kanilang katulong ang anak niyang si Soledad at doon na tumunog ang timer. Awkward. Labis na natuwa ang nanay ni Jessie, ngunit ang mga magulang naman ni Soledad ay nagulat at nag-alala para sa anak nila dahil hindi naman sila naniniwala sa timer. Umalis sila at nag-alibay na may importante pa daw silang gagawin. Bago umuwi si Ana mula sa trabaho, biglang lumabas si Mikey at nagulat siya. Nagkahiyaan, naghalikan, saka tumuloy sa bahay nila. Simula noon, lagi na silang nagkikita. Madalas na ring pumunta si Ana sa apartment ni Mikey at nakakalaro ang mga kaibigan niya. Sa trabaho naman, problema si Steph nang mapagalitan siya ng boss dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ngunit nagsinungaling si Dan para pagtakpan siya at makaligtas sa gulo. Malinaw na may gusto si Dan kay Steph, ngunit parang walang pakialam si Steph. Kaya inimbitahan niya na lang si Dan para sa blind date. Plano niyang iset up si Dan kay Ana. Kaya sinabihan niya rin si Ana na pumunta sa club mamayang gabi. Ngunit imbis na pumunta ay nakipaglampungan na lang kay Mikey at nakalimutan na ang plano. Matagal na naghintay si Steph at Dan sa bar. Nagkakilala at ikwento ni Dan na namatay na ang asawa niya 3 taon ang nakakaraan at naniniwala siyang ang asawa niya ang soulmate niya kaya hindi na siya nagpalagay pa ng timer. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang usapan at nagsimula ng magkagustuhan ng isa't isa. Nang makauwi si Steph, galit na galit siya sa hindi pagdating ni Ana. At nang makita niya si Mikey sa loob ng kwarto niya, nagkabukingan na, nagkainitan, nagtalaw ang magkapatid at sa gitna ng argumento, biglang umepal si Mikey at inamin niya ang katotohanan na ang timer niya ay sticker lang pala. Binili niya para maramdamang belong din siya. Hindi siya naniniwala sa mga timer at hindi rin siya magpapalagay nito. Natulala ang dalawa. Nagalit si Ana hindi lang dahil sa sticker kundi ang buong relasyon nila ay kasinungalingan lang pala. Pinalayas niya si Mikey na may alitan sila. 1 linggo ang lumipas nang hindi sila nag-uusap kaya naging miserable si Ana. Sa huli, siya na rin ang pumunta at nakipagbati. Ganun talaga. Babae dapat ang unang mag-sorry. Ladies first eh. Sinama niya na si Mikey sa Thanksgiving dinner ng pamilya. Naroon din ang pamilya ng mga kasambahay at ang anak nitong si Soledad. Masaya si Mikey sa paligid nila dahil marunong siyang mag-Espanyol katulad ng katulong at madaling napakisamahan ito. Ngunit sa buong hapunan, sinasagot ni Ana ang lahat ng tanong ng mga magulang niya para kay Mikey. Hindi niya pinapayagang magsalita ang lalaki ng mag-isa. Malinaw na nahihiya siya sa relasyon nila kahit hindi niya aminin. Samantala, lumalalim na ang relasyon ni Dan at Steph at nagde-date. Samantala, nalilito si Ana sa nararamdaman niya at lalo lang itong lumalala nang biglang aminin ni Mikey na mahal na niya si Ana. Nataranta si Ana at umalis. Sinama niya si Steph para pumunta sila sa totoong tatay niyang si Rick para humingi ng payo. Sinalubong sila ng batang girlfriend nito at nagtanong na si Ana ng diretsyo kung bakit hindi nagpalagay ng timer si Rick. Pinakita niya ang kamay at meron pala talaga siyang timer pero hindi niya soulmate ang nanay niya. Nang magpalagay sila ng timer kahit mag-asawa na sila kaya hiniwalayan pa rin siya. Aray ko. Bago umalis, nasabi ng girlfriend nito na ipinatanggal niya na ang timer niya dahil mahal niya naman talaga si Rick at hindi niya na kailangan pa ng timer para patunayan yun. Namangha ang magkapatid. Nagdesisyon na din sila na alisin ang mga timer nila. Pumunta sa timer office, nagulat si matchmaker na babae na ang dinala niya. Desperado ka na. Binalaan sila ng manager na kapag natanggal na ang device, hindi na ito maaari pang ibalik. Ganun pa man ay desidido na sila at tinanggal na ang kay Steph. Nang susunod na si Ana, tatanggalin na ang chip at biglang nag-beep ang timer niya. What is that? Nagsimula na ang countdown. Laking mangha ng lahat. Ibig sabihin, ngayon lang nagpalagay ng timer ang soulmate niya. 5 oras na lang pati ang natitira. Nag-alangan tuloy si Ana at nagalit si Steph sa kanya. Pero nagpasya pa rin si Ana na hintayin na lang muna ang 5 oras bago magdesisyon. Kinabukasan, birthday na pala nilang dalawa. Naghanda ng party ang magulang nila sa bahay. Inimbitahan din si Mikey, pati si Dan. Dumating na agad si Steph at hindi niya kasama si Ana dahil sa tampuhan nila. Sinalubong siya ng bulaklak ni Dan. Tumulong naman si Mikey bilang translator ng kasambahay at ng nanay nila. Nang dumating si Ana sa party, tumunog ang timer niya kasabay ng timer ni Dan. Siya pala ang soulmate ni Ana. Awkward. Nagtampo si Steph at lumabas.
Ganon din si Mikey at umuwi na. Sumunod si Dan kay Steph para tanungin kung okay lang siya. Umentra si Ana sa usapan at doon na nagwala si Steph. Sinabi niyang lagi na lang nakukuha ni Ana ang lahat ng gusto niya sa buhay. Si Dan na lang ang nag-iisang taong nagkakagusto sa kanya. Pero ngayon wala na rin. Nagkainitan ang magkapatid, ngunit sa uli, sinabi ni Ana kay Steph na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. At ayaw niya na kay Dan kung mawawala rin naman sa kanya ang kapatid niya. May pahabol pa si Dan na nagpalagay naman talaga daw siya ng timer para kay Steph kahit hindi siya talaga naniniwala doon. Kinaumagahan pumunta si Ana sa apartment ni Mikey. Pinakitang pinatanggal na rin niya ang timer niya. Ang alam niya lang, gusto niya na si Mikey. Pero sinabihan siyang may lalaki nang mas nararapat para sa kanya. At naghalikan na sila sa huling pagkakataon at naghiwalay. Kinabukasan, ginising ni Steph si Ana dahil late na siya at nagkabati na. At sa pinakahuling eksena, lumabas si Ana para mag-jogging at biglang nagkatagpuan sila ni Dan. Nagkakwentuhan at nalamang marami pala silang pagkakapareho sa isa't isa. Nagkamabutihan na siyang tumapos sa pelikula. Kung magkaka-timer ka at sinabing mamamatay kang walang jowa, aray ko, aalisin mo na ba o mambebembang ka na lang ng iba? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. So, subscribe para sa marami pang masasarap na recap.